Okay guys, meron naman ako tanggap dito na DVD component na Sony. Ang model niya is HCD Shake X1. Ito yung mga modelo na CD player na component na Sony na meron na siyang DVD player and Bluetooth ready na rin. Then ito yung power supply niya na switch type, hindi siya transformer type, no. So ang problema nito, nawalan siya ng power. Ito auto bolt na to. So ito kare-repair ko lang ngayon to. Ito mga pinalitan ko yung sa regulator niya, yung MOSFET. Yung mga yan, tatlong hilera. Yung tatlong hilera na yan. Yung isa kasi dito full wave diode, yung isa dito. Then yung tatlo, yan yung MOSFET na regulator niya, power regulator. So shorted yan, kaya yung fuse niya ito, pinalitan ko na rin. Actually yung fuse nito maliit lang, ay wala akong makita ng ganito kalaki, na maliit. So ganito ang nilagay ko kasi 10 amperes to na carbon, ceramic type. So ngayon ito, gagagawa ko lang, ayun yung mga hinang niya. Yan, mahinang na din ito pa. Nag voltage checking na ako, meron na siyang output sa secondary. Then ito kailangan to bukas. Dahil ang sabi nung magulang, birthday doon ang anak nila bukas. So hinabol ko to ngayon. Kanina ko lang to nabilan ng parts. Okay, try natin. Ito yung case niya, ayan modelo na siya Ayan yung may jug, ayan So ito, kaya nung dinala sa akin to ng isang araw, napakarumi nito. Ito siya, nung unang bukas ko, sobrang dumi talaga. And then yung power supply kasi niya nasa ilalim, kaya nilinisan ko muna bago ko angatin itong unang layer ng board. And then yung nasa ilalim, nandun na yung power supply niya. Kaya obligado talagang linisan kasi sobrang dumi talaga. Grabe, nagkabok. Parang di masisira. Ito na yung power supply niya na nasa ilalim ng mainboard. Sobrang dumi talaga kaya nilinisan ko na rin ito. Kaya ko lang kanina nabilhan kasi inantay ko pa yung approval ng may-ari kung paggagawa. So kanina umaga pumunta dito, binigyan na rin ako ng pambili ng pyesa. Kaya yan Kaya ngayon ko lang nagawa siya. Yan niya. Ang power supply niya nandito pa sa ilalim, aangatin ko pa to. Ito na siya after na malinis ko. Natin isa-isa. Yan. Then, yan. Kasi sa ilalim na yung power supply ko, so kailangan natin angatin yan. Ayan. Oh wow. May clip kasi ito, may clip yan. Nabilaan yan. Okay. Yan yung base niya, pinaka-base niya. Dito natin ilalagay yung power supply. Dito. Yan nga yung power supply. Ayan. So tatry muna natin ilagay. Ano natin para matest natin kung good na ba yung ginawa ko. Okay, kunin natin yung motor tornilyo. Okay, tornilyoan natin. Ang dami ng tornilyo nito. Siam. 9 pieces ang tornilyo nito. Okay. Tignan natin, baka di natin ganun naigpitan.
Okay. Then yung sa plug natin yung para sa AC input nya. Then ayan na yung iba. Ito dito to. Para to sa secondary supply na. Ito yung supply ng ano, ng main amp. Ito 71 positive 71 volts, 0 to negative 71 volts. Yan, mataas ang voltahe nito, kaya malakas. Kaya kung papansinin nyo, yung chopper nya, dalawa. Ito yung choke nya para sa AC input. Then ito yung chopper transformer nung high voltage, yung 071 volts. Then ito yung chopper transformer na low voltage para doon sa mga supply ng main board, ng mga board. So separate ang power supply niya, kaya makikita niya may lining siya, may hati, oh. Kaya magkahiwalay ang ano niya, power regulator. Ito yung power regulator ng low voltage. Ito naman yung power regulator ng high voltage. Kaya makikita niya laki ng capacitor. Okay, ikabit natin ngayon yung main board niya. Ito ngayon yung main board, ayan, oh. Ayan. Ito, ayan ang main board niya. Ito. And then ito yung board ng ano, ng main amp. Ayan, oh. Kaya nabig sa inyo 71 volts yung ano niya, laki, oh. Ayan, oh. Ito yung supply niya, 71 volts, 4,700 microfarad. Dalawa yan, oh. Sa power supply naka-indicate ang output voltage niya 71 volts. Din sa capacitor ang naka-indicate din 71 volts din ang range niya. Ito. So laki. Pero ang output niya lang dalawa rin. Dalawa lang. Ayan, ilang dalawa output niya. Wala na siya, may extra pa na sub. Meron pang surround, wala na to. Wala na yan. Kaya malakas to. So, makikita niyo yung coil niya, yung sa speaker, yung sa output niya, oh. Ito yung isa sa mga nagpapataas ng ano, ng tunog. Pag lumabas dito sa amplifier, dadaan pa dito, tataas ngayon siya. Then ito yung exhaust fan niya. Okay, kabit natin. So ang trouble nito guys, no, wala siyang power. Ayun, dinala dito, nung unang pumunta sila, yung may-ari nito, sabi ko huwag niyo nang dalhin yung speaker. Meron naman ako speaker dito. So mayari ngayon to, pagka titestingin ko na yung power niya. Although pwede ko naman testingin yung output ng amplifier, kasi meron naman ako may speaker dito na 4 ohms. Kahit 8 ohms pwede naman i-connect dyan. Kaya lang talagang required niya na dito na 4 ohms para malakas yung tunog. Pwede mo naman kabitan to ng 8 ohms, eh. Kaya lang mahina yung tunog. Unlike yung sa 4 ohms. Mas malakas ang tunog ng 4 ohms. Saka yung power supply niya naka-design din. Capable siya sa 4 ohms load. Yan to. Ito yung sa power supply ng high voltage. Connect na natin. Then yung sa motherboard. Ito. So ito guys, hindi na magkakamali dito dahil iba-iba size ng mga socket ito. Hindi ka talaga magkakamali ng kabit. Yung isang socket hindi pwede mapunta sa kabila dahil unang-una yung direct yung pagka-cord ng ano, talagang doon siya nakatapat. Then yung size din ng socket talagang ano, magkakaiba. So hindi mo talaga siya, walang pagkakataon na mababaliktad mo siya. Bali guys, ang magiging problema ko lang dito, itong DVD niya. Hindi ko alam kung working pa to. Ito. Ano. So malalaman ko lang pag nagka-power na siya.
Okay, kabit natin yung panel niya. Ito. Yung pagkamala ko itong panel kasi akala ko may display yung ano, yung harap nito. Ano ba to? Sa ilalim. Limutan ko na eh. Then now, meron pa isang wire to. Di ba na saan nakakabit ko? Dito sa ilalim. Possible. Baklas lang kasi ako ng baklas yun. Pagbalik ko, nakalimutan ko na kung saan nakakabit yung mga wire. Ayan. Yung panel niya. Ito pala yung panel. Hindi itong panel niya. Ito pala. Yan, panel control. Nandito rin jogger niya, jogger DJ loop. Ayan o. Okay, connect natin. Daming wire to. Aha. 1 by 1 tayo. Sa audio. Dito audio. Audio cable. Then ribbon wire. Okay. Is lang oh. Oh. It. Then isa dito. Ito natin dyan para makita natin kung magpapa-error kailan kung mga cable nito, yung mga tawag dito, flexible wire. Then isa ito lang para sa ito. Yan, connected na. Okay. Then kabit natin yung mga grounding niya. Ito, grounding yan. Ito. Dalawa yan. Ito pa isa. Ano, wala. Ito. Ito, grounding din yan. So, kakabit natin yan. I-mount na natin na maayos to. Ganito. Ano ba ito? Ang kaganda na sa Sony, madali siyang baklasin. Hindi siya mahirap baklasin. Kahit yung mga Sony sinauna, at hanggang ngayon, pare-pare, ano lang, madali siyang, maganda yung pagka-design niya eh. Hindi siya mahirap kalasin. Wala mga sikretong ano. May ibang mga gamit, ang hirap yan. No? Ito hindi. Yan ang kaganda sa Sony. So, ito review natin. Okay.
Kabit natin yung power cord. Sana gumana na. Try natin. Yan power cord. Okay. Ito malaki yung ano niya, 3-prong universal. Oh. So try natin. Okay, walang kokontra. Ito walang switch to. Pag saksak mo, magkakaroon na kagad ng standby power dito display. Natin kung garanti sabog to. Yun. Wala pala siya standby on natin. Ay, wala, ayaw. Ayun, gumana oh. Yes, working. Ayan oh. Wow! Labo ng Bluetooth, ayan oh, marami. So babaklasin ko muna to para gumanda yung ano. Now, ang question na lang dito, pag pinatanong kung tatagal ba, dapat pa-testing talaga sounds ito. Lahat naman ng repair ko merong 1 month warranty. Natin na wala yung may speaker nandun sa may-ari. Ayan o. So, tingnan natin kung mag-i-check pa. Bluetooth na siya, Bluetooth. Source. Wala. Di ba ito? Function. Possible function. Kaya ito kung magbabago. Function, magbabago siya. Ayaw. Yun. Tayo. DVD. Yan. Okay. Sa DVD na tayo. So, pinagbukas ng tray. Project. Ayaw. Marumi na yun. Walang switch ito. Ayaw. Ayun. Iba lumalabas. Pinindit mo yung sampler na lumalabas. So, contact na ito. Eject switch niya. So, possible to ginagamit ito, remote na lang. Pwede rin ma-repair yan. Kasi kung mapapansin niyo, wala siyang function. Okay, tayo dito. Wala malaman talaga yung remote pala. Try natin kung babasa ito. Ayan, nag-ano siya ng open. Then, i-close ko. Ayan, close. Nakas. Then, open ko ulit. Alamang, hindi na nila pinipindot to eh. Puro remote ginagamit lang, kaya ganyan. Nag-corroded na. Ayan. Nag-corroded na siya. Kasi pag once hindi mo pinipindot siya, nagkukurod yan. Ayun. Bukas na. Try. So, lalagyan natin ng bala. Magpi-play pa ito. Kasi kung dito magpi-play, possible na marami yung ano niya. Kasi ang dumi-dumi nito nung binuksan ko. Puro namuti talaga yung ano ito. Kasi yung may-ari ito, nagpapagawa ng bahay. Siguro hindi na tinakpan to, kaya napuno ng dumi. Okay, lagyan natin ng bala. Ayaw ko, original to, X-Men. Ayan. Mag-reimage siya. Then, ako naman, hindi na ako nagpipindot ito. Lalo na ay hard touch to. So, diretso na ako sa play. Ayan, close na yan. Automatic yan. So, ngayon question dyan kung magre-read ba yan. Hindi nagbabasa, oh. Hindi nagbabasa. So lilinisan pa natin to, kaya hindi ko muna tinirinihan siya. Hindi ko na siya nilagyan ng mga tornilyo kasi baka nga yan, hindi nga nagbabasa. Although may ano to, may bluetooth to. Ayan, bluetooth nya. So yun ako, kung nag-DVD pa may-ari nito, baka sa bluetooth na lang. Problema ko nila yung sounds niya. Try ko siya bukas na siguro.
O sa kanila ko na lang patatry. Importante may power na siya. Para yun lang, yun ang din lang na sa akin walang pero baka i-try ko na rin yung sounds niya para sigurado. Kapita ko na lang mamaya ng speaker. Okay na, mali ako, no? Kaya pala yung ng volume, hindi pala ito yung main volume, mic volume lang pala ito. Ito pala yung main volume din niya sa jagger. Ayan, pag pinihit ko yan, makikita nyo. Ayan, makikita yung pinihit ko to. Ayan, gumagana yung volume, nakamax na siya, oh. So, inaan natin. Oh, yan, oh, ayaw humina, oh. So, may problema rin to, ayaw, oh. Marami na rin to, ayaw humina, oh. Kaya siguro bumigay ito dahil lagi naka-maximum volume niya, oh. Ayun, humina na. So, hindi lagi napipilit siguro, lagi yung remote na lang, oh. Kanina nakatodo ng pag-on ko, kaya siguro nasisira. Dapat malinis to, ayun. Basta siya, no? Pinakakulit. Ito mo, tagal, oh. Hindi siya kagad nag-response. Ito pwede ito mag-scratch dito pag may CD dito, eh. Ayan, naka-maximum volume na siya, oh. So, masisira talaga ito. Hindi sinabi sa akin na mayari ito. Ayan. Paano, no? Counterclockwise yan. Dapat ihina yan. Dapat tuloy-tuloy ng pita. Gano'n. Okay. Sige. Linisan ko na lang. Saka yung display niya. Ang labo. Kaya pag nalinisan ka, lilinaw yan. So ito na yung panel, no? Ayan, no? So babaklasin kasi mas sobrang na to, madilim na masyado. So pakita ko sa inyo paano natin palilinawin yan. Pupunasan ko siya para mawala yung mga dumi niya nakatikit. Pero hindi siya ubra kung pupunasan ko lang sa labas. Kailangan baklasin mo yung pinaka-board niya para mapunasan mo yung loob, kailangan baklasin siya. Yan, liliwanag yan. Kanina malabo, di ba? Kung napunasan natin loob niya, liliwanag na yan. Kasi yung napunasan lang natin, yung sa labas lang. Pero yung sa loob niya, sobrang yan, alikabok. So, kailangan baklasin natin yung display niya. Yung board ng display, ito. Ayan, o. Ayan yung board niya. So, kailangan natin kalasin yan para makita yung dumi at malinisan natin. Konti na yung mga konti na lang mga pero marami na siyang function. At saka digital na siya, no? Hindi katulad nung araw, napakaraming pyesa. Pero kukunti lang ang function niya or yung features niya. Ngayon, konti lang pyesa pero ang daming features. Ayan. Kita niya guys, ang dumi, oh. Super. Tanggalin natin ito ribbon wire para natin baka mapunit, eh. Para makita ko sa inyo. Ito guys, oh. Ito yung display. Oh, grabe. Oh. Kita niyo, dumi, oh. Ayan, oh. So, pupunasan kayo, tinan niya, makita niyo yung dumi, oh. Alikabok. Ayan, oh, kita niya, oh, pumuti. Yan, tinan niya. Ayan, oh, pupunasan ko yan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh, kita niyo. Ayan yung sabi ko, alikabok, kaya hindi makita yung display, yung mga numero. Pupunasan natin yan, ha. Ito, guys, walang halong magic to, ha. Wow! Ayan, guys, ha. So, marami na ako nang gawa ng ganito. Actually, hindi nila kino-complain niya kung malabo yan, o yung mga display. Ano ba, kung yung mga trouble na gato, walang power, hindi na sinasabi yung ganyan na malabo ang display or walang sounds. So, marami na akong ginawa ng ganito na natutuwa talaga sa akin dahil pagkasabi ng ganon,
aba, lumiwanag din yung display ah. So, sinasabi ko, nirepair ko na rin yan. Pero hindi nila, pinupunasan ko lang yan. Oh. Ayan o, kita ang pumuti. Pero, at least, napasaya mo yung may-ari, na-satisfy sila kasi pag nakita nila lumiwanag yung display, tuwan-tuwa na sila kasi iisipin talaga nila na good as brand new yung unit nila. Ayan, kita niya pag pinunasan. Oh. Ito yung parte hindi pa napunasan. Oh. Malabo yan. Kaya mamaya, pagka pinandar kaya kita niya liwanag na ng display. Ayan lang sikreto dyan. Kaya lang, pinupunasan lang yan. Pero, mag-e-effort ka dyan. Bago mapunasan yan, babaklasin mo pa yan. So, yung iba, tinatamad. Hindi na binabaklas yan. Ako talagang laging SOP ko ito. Kahit hindi na kinocomplain na malabo yung display, talagang inaano ko yan. Nililinisan ko yan para yung may-ari matuwa. Kasi pag binili na ito nila ng bago, yung display niya maliwanag. So habang tumatagal, dumidilim yan kasi nalalagyan ng alikabok. So ang tingin talaga nila dyan, lumuluma na yung gamit nila. Kaya kung papagawa sa'yo, para bumilib sa'yo may-ari at para masiya sila na maganda pa pala itong gamit ko, kailangan linisan mo yung display para makita nila lumiwanag. Pag nakita lang ganyan yan, matutuwa ang may-ari pag nakita nila lumiwanag ang display. Yan ang katotohanan niya kasi marami na akong nilinisan ng ganito. Kahit hindi naman pinapalinisan ng may-ari yung mga ganyan. Nilinisan ko yan kasi SOP nga sa akin yan. Para matuwa yung may-ari. Para, isa pa, para bumilib. Guys, hindi lang ito. Para lumiwanag yan, hindi lang ito. Yung salamin din niya, yung plastic niya, kailangan punasan mo rin yan. Kasi for sure, malabo na rin yan. Kaya kung ito, pinunasan mo, okay na. Pero, ito, hindi mo pinunasan. Ito. Dito siya nakatapat eh. Malabo pa rin yan. Kaya papakita ko sa inyo ha. Pag inano ko yan ganyan, ayan na pumuti. Ayan o. Kita niyo pumuti. Ayan o. Ayan o. So natatabunan na siya ng alikabok. Kaya madilim na siya. Ayan. So pupunasan natin yan. Kailangan punasan din natin yan para totally na siya na malinaw. Ayan o. Ayan, kita niya pinupunasan ko. Then pag pinunasan niya siya, siyempre basa dapat. Kasi pag pinunasan niya siya ng basa na tuyo, ang tendency niya, yung alikabok, magagasgas niya lang yung salamin. So, pag inon mo yan, makikita yung mga guwit-guwit. So, dapat kailangan basa. Para hindi magasgas. Okay. And then, pagkapunas mo ng basa, siyempre dapat punasan mo ng tuyo. Kasi pag hindi, mamarka yung yan, mamarka yung mga tubig niya pag natuyo. Pangit pa rin ang labas niya. So kailangan tanggalin mo yung basa niya, punasan mo ng tuyo. Yan. Although ito hindi na nga kasama to sa repair, pero nag-e-effort pa tayo para masiyahan niya may-ari. Kahit kayo nanonood, makikita niya mamaya yung difference. Akala nyo bago uli yung unit. Kaya mamaya makikita nyo na magkaiba na yung liwanag niya. So ayan, itim na siya, hindi katulad kanina na parang kulay gray dahil sa alikabok. So ngayon, ang gagawin mo naman dyan, itapat mo muna siya sa electric fan para matuyo. Huwag mo na ilalagay ito habang basa, kasi kahit pa paano may moist pa yan. So huwag ka magmamadali, patuyuin mo muna. Ayan. And then tatry ko munang linisan yung iba pang dito, yung sa mga control, kasi hard touch kasi yung mga touch switch niya. So aangatin ko tong panel board na to. Sa mga oras na ito, gabi ko ito ginagawa. So bukas daw ng umaga kukunin na ito, kaya wala na akong time na bumili pa ng touch switch. Kaya naisipan ko linisan na lang yung mga touch switch. Although hindi naman kinocomplain na may-ari dahil remote naman daw ang gamit nila. Kaya lang kailangan ko pa rin linisan kasi hindi ko nga matetest mabuti. Oh, kita nyo na. Oh, grabe yung dumi. Oh. Ew! Tingnan nyo yung dumi niya. Oh. Kita nyo na.
Yan oh. Oh. Grabe dumi. So another linis na naman to. Grabe oh. Wow. Oh. Hindi ko pala inangat to. Talagang puro dumi to. Ito na after malinisan ko. Wow! Now ito mga touch switch ito. Yung mga touch switch niya kasi puro, hindi na siya soft touch na, hard touch na. So lalagyan natin ng mga contact cleaner to para punasan mo natin para matanggal yung mga alikabok. Yan. Punasan muna natin bago natin lagyan ng contact cleaner para yung alikabok hindi sumama sa loob pag nilagyan natin ng contact cleaner. So kita nyo kanina kulay ano siya, gray, ngayon brown na siya. Brown kasi yung color ng board. Natanggal na kasi yung mga alikabok niya. Yan, punasan muna natin para matanggal yung alikabok. Okay. Ito na yun. Itong malaking knob niya, knob ng jogger, multi na to, no? Multifunctional jogger, volume control, nandiyan na. Ito yung knob ng ng mic. Okay guys, ang ginagamit ng contact cleaner dito, hindi ako gumagamit ng contact cleaner na na yung nabibili ni spray. Ang ginagamit ko dito yung pinaka the best talaga sa lahat. Ito, yan o, lacquer thinner. Yan ang pinaka the best na panlinis sa mga ganito, kasi ito bukod sa matapang na siya, mabilis pa matuyo. Ha? Pakita ko sa inyo paano yan, bawat isa papatakan lang yan. Yan o. Kuha ka lang ng ganyan. Papatak mong ganyan. Yan o. Yan. Nakita mo. Meron na siya. May tubig. Meron na siyang liquid ng thinner. Yan. Sabay pipindutin mo. Para mag-ano siya sa loob. Yan. O, ganyan lang yan. Lilinis na yan. Yan. Now, kung hindi siya makuha sa ganyan, pwede mo rin siyang palitan. Pero itong ganitong design, mukhang ibang yung size niya, yung thickness niya. So mahihirapan ka dito. Ngayon, kung urgent naman, kailangan na bukas to, wala nang chance. Ang dami niya, no? So wala nang chance na papalitan. Kung hindi siya umubra sa thinner, kahit sa tapang niyan, sigurado ubra sa WD-40. Yan, sprayan mo siya dyan. Pero wag mo munang gagamitin. Papatuyo mo muna. Inabukasan mo na gagamitin. Kasi yung WD-40 may may conduction yun eh. Yan ang problema sa WD-40. Saka hindi agad natutuyo yun dahil langis yun. So matutuyo yung kinabukasan. So wag mo munang gagamitin kasi pag ginamit mo, pag ang in-spray dito WD-40 at inon mo yan, magsiswitch na yan mag-ground na kagad yan. So kailangan patuyuin mo muna. Isa-isahin ko lahat yan. Okay, ito na yung panel board. Yan. Babalik na natin para makita natin yung sakay sa display kung magbabago ba siya, yung titingkad ba siya yung liwanag niya. Okay, balik na natin to. Ito lang gusto ko sa Sony. Ang dali niya i-dismantle, napakadali. Para ka lang nagbabaklas ng laruan. Hindi ka talaga mag-worry pagbalik. Hindi ka mahirapang pagbalik. Ito ang gusto ko sa Sony talaga. Okay.
Kaya guys siya maraming tornilyo kasi marami rin siyang pindutan. So bawat pindutan niya may support ng tornilyo para pag pinress siya hindi siya lulubog. Kaya marami siyang tornilyo. Balik na natin yung display. Ito. Yung ribbon wire niya dito, kakabit natin. Ito. Yan. Kakabit natin. Then now yung knob. Ito. Nasa muna natin dali. Ano ba tuloy yung may-ari? Kung papansin niya yung kasingit-singitan, wala nang alikabok. Sabit natin yung knob. Yung knob. Ayan yung jogger niya na malaki. Okay. So, balik natin ito. Kasi natin muna pagkabit. Hindi madali magkabit ito eh. Ang dami wire. So, dito ito. Then next. Ano pa? Ito. Then ito malaki. Madilim. Okay. Yan po isa. Okay, kabitan natin yung power cord. Tingnan natin kung magbabago yung display niya. Turulihan mo natin yung mag-grounding. Bago natin yung kabila. Grounding. Uy, wala yung wire. Ito. Ito nahiwan sa loob. Ha? Okay, plug natin. Tingnan natin ha. Tingnan nyo itong display kung nagbago yan. Kung lumiwanag ba. Okay. Plug. Yan na. On natin ngayon. Ito yung guys, ito bali nilinisan ko rin yung mga top switch niya. Tingnan natin kung soft touch na siya. Oh, ayaw pa rin. Ayun oh. Makita nyo, lumiwanag na oh. Guys, ito na yung display niya no. Layuan natin ha. Tingnan nyo, soft touch siya. So, pindot lang yan. Ayan guys, ang tingkata niya.
Pamigla na natin. Nakasara na. Lagyan na natin itong cover. Ano na? Ayan. Okay. Sa kabila. Ito. Bakit tayo? Yan. Dahil tornilyo. Okay guys, kinabitan ko na siya ng temporary speaker muna para matesto. Ano natin? Para na siya. Then minimum volume. Set natin sa blue gamit ko laptop kasi hindi pwede mag bluetooth dahil gamit ko yung cellphone eh. Function tuner tayo input audio in 1 yan, audio in 1 volume natin kung tutunog siya. Ito yung speaker natin Ayan guys, tumutunog na siya meron mahina siguro hindi siya may setup pa siguro to. Teka, hindi ko alam to bukasan natin yan sound field Okay guys, kaya mahina pala siya tumunog kasi nakalimutan ko ang required pala ng speaker dito is 4 ohms. So yung kinabit kong speaker DGs na subwoofer, then 8 ohms, kaya mahina ang tunog niya. So meron naman akong 4 ohms na speaker kaya lang maliliit yung pang multimedia, baka ako masunog, kaya ang ginamit ko yung malaki na lang na subwoofer. Kailangan ikabit talaga yung original na speaker nito. So importante, tumutunog siya ng malinis. Yan clear. So yan, ibig sabihin yung buo na yan. Clear siya. Yan. Subwoofer yan na JVC. Okay guys, i-brief ko ulit kayo. Bali ang trouble nito, no power. Itong Sony Shake X1D, ang modelo na ito ang power supply nito is switch type. So
Bali, ang naging main trouble nito, yung primary niya, yung primary section ng power supply. Pumutok yung fuse niya kasi nag-short yung mga power regulator niya. So kanina, nung binilang ko to, nahirapan ako maghanap dahil lang mahirap pang hanapin ang ano nito, ang power regulator nito. Ang value kasi ng MOSFET nito is K16A60W. So wala akong makitang ano sa raon. Mabuti na lang yung isang tindahan, meron pa siyang 10 piraso. Bali, yung pinalitan ko dito, 3 piraso na na MOSFET power transistor. Yan yung 3 MOSFET power transistor na naka-encircle. So yun, nung nabili ko na, dali-dali na ako umuwi kasi kailangan to bukas dahil ang may-ari nito, may birthday yung anak niya bukas. So ikinabit ko na. And then ayun na nga, nakita nyo kanina yung pag-testing ko. So I hope sana may natutunan kayo sa aking pag-repair ng ganitong modelo ng Sony Shake-X1D. Okay, don't forget to subscribe and like and click the notification bell para sa mga susunod ko pang video ma-notify kayo. Okay, marami pong salamat. Thank you.